ano ang tanong ng lalaki na nag-table sa akin ng gabing iyon. Gwapo ito at may itsura. Pero makikita na hindi ito sanay sa ganung lugar. Ako nga pala si Daisy, 25 years old. Dahil sa kapusan ng pera, napa-oo ako sa aking kaibigan na si Juan. Sumama ako sa kanyang pinapasukang trabaho. Isa itong dancer sa clubhouse. At dito na din ako nagtrabaho. 2 days ko pa lang sa trabaho ay madami nang gustong maglabas sa akin. Mayayaman sila pero pinipili ko lang ang taong aking sasamahan dahil mahirap na sa panahon ngayon at dahil sa kailangan ko ng peray. Pumayag ako sa isang customer. Naitibol ako. Yun nga, kaharap ko ang aking natipuhan. Nagulantang at bumalik ako sa kamalayan nang madinig ko ang boses ng lalaki na kumakausap at nagtatanong sa akin. Dahil daw sa maingay ang sound systems ay hindi ako nakasagot agad. Ang tanong nito, "Miss, kanina pa ako nagtatanong, magkano pag inilabas kita dito?" 1.5 sir. 1.5 lang? Sure ka? Depende kung mag-uusap lang tayo sa labas. Okay, dagdagan ko na lang yung bayad ko. Hindi ako mapakali sa sinabi ng lalaki sa akin dahil first time kong ilabas at sumama sa customers. Nang tinawag ko ang kaibigan kong si Juan. "Friend, ano na? Ilalabas daw ako ng lalaki, friend. Anong gagawin ko?" "Loko ka, friend. Sumang-ayon ka na, ilabas ka dito?" "Wala na akong choice, friend. Need ko talaga ang pera. Lalo pat madami na din akong utang na pera sa'yo. Saan ako kukuha ng pambayad ko? Kung di lang nagkasakit si Inay, ay never akong pumasok dito. Ano bang magagawa ko?" Pumayag ka na sa lalaki. Pero alam ko namang first time mo kaya ingat ka sa labas, friend. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan ka. Thanks, friend. Sige na, bye na. Naghihintay na si Mamang Pogi. Lumayo ako sa kinaroroonan ni Joan at pumunta ako sa kinaroroonan ng guy na kanina pa naghihintay sa akin. Pinasakay ako sa kanyang nakaparadang taxi sa labas ng clubhouse. Sa kanito, pinaharurot ang taxi papaalis sa lugar na iyon. Matagal na wala kaming imikan ng guy sa loob ng taxi. At siya na ang kusang bumasag sa katahimikan. "Are you okay, miss? Okay ka lang ba, miss? Ano nga pala ang pangalan mo?" Ako, sir?" "Oo naman. Meron pa bang ibang tao sa taxi bukod sa ating dalawa?" "Daisy po name ko. Patay. Nasabi ko ang pangalan to kung totoo." Nice name, Daisy. Parang sa bulaklak na Daisy. Sa kagandahan." Ngingiti-ngiti ang lalaki. Saka ito tumingin sa akin. "Alam mo, miss, ang ganda mo. Pero bakit ito ang naisipan mong pasuking trabaho? Ang magbigay ng aliw." "Ha? Kwan sir." "Anong kwan sir?" "Tawagin mo na lang ako sa pangalang Jackson." "Okay lang kung ayaw mong sagutin ang tanong ko, Daisy. At huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao. Hindi ako tulad ng iniisip mo. First time mo bang ilabas sa work mo?" Tumango na lang ako dahil walang boses
na lumabas mula sa aking mga bunganga ng mga oras na yon. Dahil lakas ng dating ng lalaki, para itong si James Bond kung makatanong. Pero sa totoo lang, on that time, nagugwapuhan ako sa lalaki. Magnet ang dating. Naisip ko, paano kung lumagpas at paano makayakap ang lalaki? At dahil sa kaisipan kong iyon, umiling-iling ako nang wala sa oras at hindi nakaligtas sa kanyang paningin. Ang reaction ko, okay lang miss. First time ko lang ding maglabas ng babae. Pero kung ayaw naman ng babae, okay lang iyon sa akin. Gusto ko lang kasing may kausap. Birthday ko kasi ngayon. Siyempre, paminsan-minsan. Bilang lalaki, kailangan ding pasayahin ang sarili, di ba? Tumango na lang ako sa sinabi ng lalaki sa akin. Kaya nang makarating kami sa hotel, ay bumaba kami parehas. At umalalay lang din ito sa akin para ako makababa. At nagtungo kaming dalawa sa nirentahan nitong room. Kabado man ako pero wala nang bawian. At dahil sa customers ko ito sumunod na lang ako sa kung ano ang nais nitong. Pagdating namin sa loob ng room, ay agad itong nagtungo sa banyo at agad ding lumabas. Ako na may nagkunwari na lang na nagbabasa ako ng newspapers. Nakita ko sa sulok ng aking mga mata na may kinuha siyang isang bote ng mainom sa kanyang bag. May baon pala ito. Nang bahagyang lumingon ito sa akin. Gusto mo nang mainom kahit isang shot lang? Nako, hindi ako sanay uminom. Jackson, okay lang naman tulad ng sinabi ko kanina sa iyo sa taxi. Hindi ako namimilit ng babae. Pag-ayaw. Kaya relax ka lang, okay? Tumango na lang ako at sabay abot nito sa akin ang isang baso na may lamang mainom. At kinuha ko yun. Nakatingin lang sa akin si Jackson. Saka ito lumapit. Tumabi sa akin sa sopa. Nagkwentuhan kami. Magdamagan sa hotel. At kapwa kami nakatulog sa kalasingan. Pagkagising, dahil sa dami ng aming nainom, nagbigay ito ng malaking pera na bayad nito. Kahit walang nangyari, gulat man ako sa binigay nito Di din ako makapaniwala na galanti ito. Ang laki naman ito, Jackson. Okay lang yan, Daisy. At least sinamahan mo akong magdamag, diba? At magsimula ka ng panibagong buhay. Daisy, huwag ka nang bumalik sa trabaho mo. Naku. Pero, alam mo naman kung gaano kalaking pera ito. At saka, hanggang usapan lang naman tayo. Magdamag. Bakit? Gusto mo ba na may mangyari sa atin? Kindat at ngiti ni Jackson ng mga oras na yon. Saka ito nagpatuloy na magsalita. Jokes lang yon, Daisy, pero ipangako mo, huwag ka nang bumalik sa trabaho mo sa club. Okay, ngiti kong tugon kay Jackson. Mapilit itong ibinigay sa akin ng kusa ang pera. Sa kanya ako hinatid sa aking location kung saan ako nagtatrabaho. Dahil iyon ang sinabi ko sa kanya. At isa pa, ayaw kong malaman nito. Ang bahay namin. Simula noon, hindi na ako pumasok sa clubhouse at nagbaka sakali na lang akong mag-business. At dito nga ako nag-start. Nagtinda ako ng mga isda sa palengke. Okay naman ang kitaan dito. At dahil dito'y naipagamot ko. Kut naging maayos na ang aking inay.
Kaya malaking tulong sa akin na may isang taong tumulong at hindi ko siya makalimutan. Inisip ko noon na sana'y mag-cross muli ang aming landas na dalawa. At ang wish kong iyon ay natupad dahil habang naghihintay ako ng taxi isang araw, hindi ko akalain na si Jackson, ang driver. Laking tuwa ko nang maalala ko nito. Kaya since noon, siya na ang palaging naghahatid sa akin sa bahay at naging magkaibigan kami. At nang lumaon, masugid ko na siyang manliligaw. May mga time na sinusundo niya ako sa palengke at hinahatid niya ako mismo sa amin. Ilang araw noon, nasa taxi kami. Di ko na mapigilan ang aking sarili na magpasalamat sa kanya. Salamat Jackson, napakabuti mo sa akin. Alam mo bang dahil sa'yo, naipagumot ko ang nanay ko. Thanks ha. Wala yun Daisy, at least sa mabubuting paraan mo ginamit ang pera. Hininto nito sa tabi ng highway ang taxi nito. Saka kinagap ni Jackson ang aking mga kamay. May sasabihin ka ba sa akin, Jackson? Daisy, gusto kong magpakasal na tayo. Ha? Yes or no lang naman. Kailangan ko ng sagot. Pero kung ayaw mo, ay okay lang. Makapaghihintay pa ako. Ganon, Jackson. Ang bilis mo naman. Kasing mag-propose. Dahil sa gusto kong saksi itong taxi ko kung gaano kita kamahal. May ganon. Tika lang. Pag-iisipan ko pa. Okay, sinabi mo eh. Sabay kindat sa akin ni Jackson. Halos kilig to the bones ako ng mga oras na yon. Sapagkat siya lang ang lalaking nakatanggap sa akin ng buo kong pagkatao. Kaya masaya ako at nagtagpo ang aming landas na dalawa. Nang lumaman, nagpasya kaming lumagay na sa tahimik ni Jackson. Kami nagpakasal na dalawa. Kahit isa akong babae na galing sa club ay tanggap nito kung sino ako. Inamin ko at nag-confess ako kay Jackson na siya lang ang lalaking nakauna sa akin. At hindi ko yon itinago sa kanya. Kaya mas lalo na niya akong nirespeto at minahal. Wala akong mahihiling pa sa kanya. Kahit pa sa pagiging taxi driver nito ipinakita niya na kaya niya akong buhayin at hindi niya ako pinabayaan. Kaya ito ang aking kwento na hindi ko makakalimutan.